Good day po sa lahat. So, I'm Monalisa Capia, the next reporter of this group. At ang i-report ko po ay tungkol sa algae. Algae are typically autotrophic organisms that are eukaryotic, ranging from unicellular to multicellular forms. There are nearly 30,000 algae species. The largest and most complex marine forms are called seaweeds, with 10,000 species. They are photosynthetic like plants and simple because they lack the many distinct organs found in land plants. Though the prokaryotic cyanobacteria, commonly referred to as blue-green algae, were traditionally included as algae in older textbooks. Many modern sources regard this as outdated and restrict the term algae to eukaryotic organisms. All true algae, therefore, have a nucleus enclosed within a membrane and chloroplast bound in one or more membranes. Algae lack the various structures that characterize the land plants, such as phyllids and rhizoids in non-vascular plants, or leaves, roots, and other organs that are found in Trachyophytes. Many are photoautotrophic, although some groups contain members that are mixotrophic, deriving energy both from photosynthesis and uptake of organic carbon either by osmotrophy, mixotrophy, or phagotrophy. Some unicellular species rely entirely on external energy sources and have limited or no photosynthetic apparatus. All algae have photosynthetic machinery ultimately derived from cyanobacteria and so produce oxygen as a byproduct of photosynthesis. Unlike other photosynthetic bacteria such as purple and green sulfur bacteria. So, para mas madali nating maintindihan, ang algae o lumot ay isang grupo ng mga organisms na nabubuhay sa tubig tulad sa ilog, lawa, dagat, o sa mga basang lugar. So, they range in size from microscopic or sa mga maliliit microalgae to large seaweeds or macroalgae, mula sa maliliit hanggang sa malalaki. So, examples nito ay seaweed, kelp, and phytoplankton. So, sinasabi din doon na hindi sila tinuturing na mga halaman o mga tunay na halaman dahil wala silang mga ugat, dahon, o tangkay. Ngunit katulad ng mga halaman, nakakagawa sila ng mga pagkain sa pamamagitan ng photosynthesis o gamit ang liwanag ng araw, tubig, at carbon dioxide. So, mahalaga nga daw ang algae sa ating ecosystem dahil nagbibigay ito ng oxygen at nagsisilbing pangunahing pagkain ng maraming hayop sa mga anyong tubig. So, maraming uri ng algae ang ginagamit din ng tao bilang pagkain, sangkap sa mga produktong pampaganda at gamot. Trivia lang, alam niyo bang ang toothpaste ay may kahalong algae o lumot kung ito'y tawagin sa Tagalog? Oo, tama ang inyong narinig. Ang toothpaste ay may kahalong uri ng algae na tinatawag na red algae. Ang red algae ay mahalaga sa paggawa ng toothpaste dahil ito ay may naglalaman ng carrageenan, isang natural na thickening agent or pampalapot. Ang carrageenan ay ginagamit upang bigyan ng tamang texture at consistency ang toothpaste, kaya't hindi ito masyadong malabnaw o masyadong matigas. Tumutulong din itong gawing maayos ang pagkakalagay ng toothpaste sa sipilyo at sangipin at tumutulong sa pagkakapreserba ng produkto. Bukod dito, ang red algae ay may potensyal na antimicrobial properties na maaaring makatulong sa pagpapanatili ng oral hygiene. At ito pa, alam nyo din ba na ang gulaman ay karaniwang nagbumula sa algae? Oo, partikular na mula rin sa red algae tulad ng Gracilaria at Gelidium.
Ang pangunahing sangkap ng gulaman ay agar-agar o agar, isang gelatinous substance na kinukuha mula sa cell walls ng red algae. Ang agar ay ginagamit bilang pampalapot o gelling agent, hindi lamang sa paggawa ng gulaman, kundi pati na rin sa ibang produkto tulad ng dessert, confectionery, at ilang gamit sa laboratorio. Yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig.